Welcome back to this channel. Malapit na naman ang end of financial year na tayong mga property investors ay nag-iisip ng paraan para maka-save ng taxes legally, of course, no? Para kahit paano ma-improve naman itong ating cash flow. Kamihan sa atin, maaaring inutang itong mga investment property at may mga mortgage tayong or investment loan tayong binabayaran, no? At meron akong 10 tips sa inyo mga property investors, no? So kung bago ka sa channel na ito, ako si Rom, licensed financial advisor, accountant, and tax agent dito sa Australia. Number 1, you need to report your rental income according to ownership. Kung mag-asawa, common yan, joint owner, no? So 50-50 kayo na owner sa property na yan. At rental income nyo must be divided equally. Hindi pwedeng dahil mababa ang income ni Mrs., lahat ng rental income ay papasa natin sa kanya. Hindi po pwede yon, including expenses, no? You need to apportion that properly according to ownership. Number 2, claim expenses when property is vacant. Hindi ibig sabihin na bakante yung investment property nyo ay hindi kayo makaka-claim ng expenses as long as the property ay genuinely available for rent. Yun ang requirement ng ating taxation office, no? Kung yung pinapapahang bahay na bakante at habang nag-aantay ka ng upa, pwede ka pa rin mag-claim ng deduction. So tuloy-tuloy pa rin yung mga council rates na binabayaran mo or water charges, no? At you can claim that as an expenses kahit walang income na pumapasok. Number 3, keep strong records. Tayong mga property investors, ang focus ng Australian Taxation Office ngayon, no? At sa tingin nila, if there's no record means no deduction, even if our expenses are legitimate, no? So itago nyo yung mga resibo na related sa investment property natin. Number 4, you need to understand what you can claim or not. So sa aming mga accountant or tax agent, mayroon kaming tinatawag na capital expense and outright expense, no? Yung mga capital expense, you cannot claim that as a deduction. So ano man hindi mo makiklaim as deduction, no? Pero ito ay ma-add sa cost base ng property, kagaya ng stamp duty, buyer's agent, or yung mga conveyancer fees natin. Ano naman itong mga outright expense, interest, council rates, insurance, land tax, body corporate, or yung mga depreciation expense natin. Number 5, claim interest and borrowing cost. So yung interest, titingnan namin dyan yung purpose ng loan. Kung nahiram ka sa bangko at ang purpose mo ay for investment, you can claim that as a deduction as interest expense, no? Pero kung ang purpose mo naman ay private, no? Kung hiram ka sa bangko, nag-refinance ka ng investment property mo, pero binili mo ng kotse at gagamitin mo siya privately, you cannot claim that as a deductible expense. Borrowing cost, nabanggit ko kanina, pwede siyang mag-claim as a deduction pero ina-amortize siya ng 5 years, no? Anong mga example dito? LMI or Lender's Mortgage Insurance, yung mga title search, yung mga loan setup fees natin. Hindi siya outright na may expense, 5 years siyang i-claim o i-amortize, no? Number 6, prepay to boost deduction. Anong example dito? For example, meron kang biglang bonus na natanggap, no, na ang taxable income mo ay mataas, no? At naisipan mo wala kang may ibang ma-claim, pwedeng gawing strategy na i-prepay mo yung mga expenses na investment property mo. Lagi ito ginagamit ng mga business owners, no? Because that's allowed sa mga business owners, no? Pero sa ating property investors, allowed din yan. Magbigay ako ng example like insurance. Maaaring monthly natin siya binabayaran, pero pwede natin siyang i-prepay for 1 year to reduce your taxable income. 7, you need to understand repairs and improvements, no? Or repairs versus improvements. Itong repairs na ito, makiklaim natin sa as expense outright, no? Itong improvements naman, makiklaim natin siya in a number of years kasi subject ito sa depreciation. Example ng repair, magre-repaint ka or magre-replace ka ng mga broken windows, no? Ano naman itong improvements? Kunwari, i-replace mo entirely yung kitchen or bathroom, no? So, subject sa depreciation itong improvements. Number 8, hold off initial repairs. So, anong example ko rito? Kunwari ka bibili mo lang ng investment property at ipapaayos mo siya bago magkaroon ng tenant, wala kang makiklaim doon kasi magiging part siya ng cost base ng property, no? Hindi siya outright deduction. Ang strategy dyan, kung pwede, no, kung ma-hold mo yung repair is, kapibili mo, lagyan mo muna ng tenant and then saka gumastos, no? As long as, of course, hindi makakabala sa tenant nyo, ano? Kasi pag ni-repair mo kasi siya na may tenant na it will be part of repairs and maintenance, or kung may babaguhin, no, or improvements, maaaring subject siya sa depreciation, not the cost of the property, you know.
Of course, as long as convenient sa iyo at sa tenant. Number 9 is don't forget to claim depreciation expense. Lagi nakakalimutan nito, no? Hindi ibig sabihin na kabibili mo ng investment property, lalo na second hand yung property, you can still claim depreciation expense. Pero kailangan mo mag-contact ng quantity surveyor dito, no? So, number 10, yung last, no, contract date that counts, no? So, ibig sabihin nito, kung ikaw naman na property investor ay magbebenta ng property, sa calculation ng capital gains tax, contract date ang tinitingnan namin, hindi yung settlement date, no? So, kung may natutunan ka sa video na ito, like, subscribe, and then kung may kakilala ka naman na property investors na bigyan mo ng konting tip para makasave ng taxes, i-share mo ang video ito sa kanya. Kita-kits tayo next week.